Hi guys, welcome back dito sa Team Travelers. Tayo nga pala guys ay nandito sa Tagaytay. Yes guys, third day na nga pala natin dito guys sa Tagaytay. At talaga naman nakapagpahinga tayo dito at nasulit natin ang bakasyon natin dito guys. No? Sa mga hindi pala nakakaalam at hindi pa nakasubaybay sa Tagaytay series natin guys. No? Nandito nga pala kami guys sa Tagaytay to celebrate ang New Year. And yes, of course guys, para naman ipasyal kayo sa iba't ibang pasyalan dito sa Tagaytay. And yes, of course, para maipakita sa inyo kung ano nga ba talagang senaryo dito sa Tagaytay tuwing New Year. Kung traffic ba, at kung talaga bang sobrang crowded ng mga pasyalan dito sa Tagaytay kapag New Year, or gaano ba kaganda ang New Year dito sa Tagaytay. At yes guys, no, para maipakita rin sa inyo guys yung mga accommodation na pwede ninyong i-book sa Tagaytay na sobrang mura lang din guys, no, na worth of 1,000 pesos plus lang guys, no. Talaga namang masusulit mo na ang pahinga mo dito sa Tagaytay. Gaya ng pupuntahan natin ngayon. Itong series na to guys ay pagpapakita lang guys nung second accommodation natin dito sa Tagaytay. At wala naman masyadong special dito, kundi namili lang tayo at nag-grocery at nagpahinga lang at kumain sa mga isa dito sa mga sikat na kainan. Yun ay ang Jiangnam. So yun guys, no, samahan nyo kami at tingnan natin kung gaano kaganda ang New Year dito sa Tagaytay at ipapasyal namin kayo dito. Thank you. Hello guys, welcome back sa Team Travelers. At yun nga pala guys, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo nasama sa pag-out natin dun sa unang accommodation natin, which is yung prime residence, no? So ito nga pala guys, ang pangalawang accommodation natin ay ang Win Residence, no? So yun lang guys, no? Medyo pinagtataka ko lang guys, meron silang sinasabing clubhouse na parking area ng mga sasakyan. And ang hindi ko kasi ma-assess kung bakit ganun yung nangyayari. Siguro kasi guys, dati pag nag-book kami, lagi kasi kami sa Tagaytay, and this is the first time na ma-experience ko yung dito mag-park mismo sa Wind Residence na clubhouse. So sa akin kasi before, nagpa-park kami sa mismong ilalim ng condo. So yun guys, sa ilalim nun. So first time ko to ma-experience na makapag-park dito sa clubhouse. Tsaka iba, no? Pero kasi guys, medyo madugo for me. Kasi isipin mo, kung lalabas ka daw, exit, bayad. Entry, exit ulit, bayad. If you're gonna stay here for 24 hours yung sasakyan, ang sabi is 440 daw yung per overnight. Wala daw labasan yun. Pero pag lalabas ka daw, pukumpitin daw yung hours, then yun yung babayaran mo. So hindi ko gets kung paano ka magpapalas ng payment for that. So titingnan natin yung rules and regulations nila, then obserbahan natin kung paano natin siya matipik. So ganun yun. Kasi this is gonna be the first time na ma-experience ko yun. It's also first time doon sa prime residence din na katalabas mo is meron kang payment na 80 pesos. Pero doon guys, no running time na binabayaran. Kasi dito guys, kahit na magstay ka dito sa loob, you still have to pay 440 for 24 hours. At unlike doon sa prime residence guys, wala kang babayaran doon na 440. 80 pesos kahit 24 hours ka doon, kahit 3 days yung sasakyan mo doon, no need to pay anything na. So yun yung maganda sa prime residence. Nagulat ako doon guys, no? And yes, pagpasok mo ulit, 60 pesos na lang yung hiningi sa amin. Kasi isang beses lang namin nailabas yung sasakyan doon dahil nagstay na kami ng 3 days. Pero naglakad-lakad lang kasi kami kasi parang ang sarap pala ng vibe ng maging lokal dito sa Tagaytay. So naglakad-lakad lang kami guys, no? And yun lang, sinay lang namin maglakad-lakad yan. Dahil doon, so isang beses lang namin nailabas yung sasakyan from the parking. So ang binayaran mo lang ata sa parking doon ay automatic fee na 140 pesos, diba? Dito guys, hindi natin magagawa yun. Kasi parang ang babayaran mo dito ay 440 per overnight parking. Pero pag lumabas ka daw, nagbabayad ka ng hindi ko alam, kasi parang ang sabi niya sa akin, first 3 hours is 50 pesos I think. Sinabi niya. Then after na wala na, babalik ka, magbabayad ka ulit paglabas mo. So ganun lang guys, tumatakbo yung course nila dito. So yun lang. Siguro I think guys kaya nangyayari to dahil book namin combo or unit ay wala silang parking slot para dito sa amin, dun sa ilalim ng condo. Kasi kapag ka meron yun guys, mas maganda yun dahil trip ka lang, tapos only yun guys, only na labas, only yun punta doon, labas doon kahit ng oras. Hindi ka mapapagod kaya nito, napakalayo. Malayo guys, tower 5 ako. Inisip ko paano ako dadaan, may shortcut dito, hindi ko alam. So kasi first time ko to dito. So yun lang guys, no? See you there na lang sa mga pupuntahan natin na gagalaan mamaya, and update ka na lang kayo. So yun na guys, maraming salamat. See you. May free shuttle sila guys.
Hello guys, welcome back. At eto na nga pala guys, nakasakay na nga pala tayo sa kanilang free shuttle service guys dito sa Wind Residence guys, no. Until 6 PM nga pala to guys, tong free shuttle service nila. At hindi ko lang talaga matandaan kung anong eksaktong oras ang simula nito sa umaga. Dahil meron lang din silang start guys kung kailan merong free shuttle service. And yes guys, papunta rin to guys sa clubhouse kung saan matatagpuan yung kanilang iba't ibang amenities na pwede ninyong magamit guys, no. And yes guys, until 6 PM lang to ha. Huwag niyong kakalimutan dahil baka magtaka kayo, lagpas na 6 PM wala na kayong masakyan. And nakakatuwa lang guys na meron ganito at hindi ka na lagi maglalakad papunta doon sa parking para kunin yung sasakyan mo, no. Sobrang laking bagay nito guys, no? Dahil napakalayo talaga nito guys, promise, from the clubhouse kung saan tayo nakapark. And yun lang guys, no? Thank you. Hi guys! Welcome back sa Team Travelers. At eto nga pala guys, ay nandito na tayo sa pangalawang accommodation natin. Until January na tayo dito guys, no? Napakaganda, promise guys. Hindi nga lang Taal view, pero at least hindi mo kailangan ng Taal view dahil kailangan mo yung mga fireworks kapag nag-Christmas. Pag nag-New Year, nalilito na. Siyempre, kailangan natin makita yung fireworks. So, wala naman nagpapaputok doon sa Taal. So, eto na guys, no. Nandito na tayo sa pangalawang accommodation natin. Ito ay guys, nabook ko na for almost 900 pesos din per night. So, as usual guys, no, pagpasok mo, siyempre nagulat ako dito dahil guys, puro bago yung gamit guys, ha. Puro bago guys, promise. As in. So, pagpasok mo dito, siyempre, normally, meron silang restroom. Nandito yung wife ko ngayon. Pangalawa, so meron silang microwave. And then, mga rice cooker, electric kettle. Tapos, may mga utensils daw sila dito guys na pwede natin gamitin, no? Free of use yun guys, no? So, ito na guys yung restroom nila. Wow! Actually, nagugulat ako guys kasi napakaganda. Tingnan nyo ito guys, oh. Di ba? Selfie! So, ayun guys. Eto siya. So, meron siya shower. Meron, of course guys, di mawawala yan. Shower heater. So, ganda, ang ganda. Promise. Maganda siya guys. Malinis at maayos. Same like doon sa Prime Residence, no? Pero mas maganda to guys, ha? Don't get me wrong. Talagang maganda to compared doon. And then, this one. So, after nun guys, papasok tayo dito sa loob. Meron silang rep. Free of use dito guys. Bukas na to. At talagang nagwo-work to guys. Ayan, malamig na. Hindi kagaya ng mga ibang nabok namin na wala talaga guys. Sin rep lang pero hindi siya nagana. So, ito guys. As I can see right now here guys, no, meron talaga silang ganito. So, it means guys, maganda yung credentials nila sa mga online platform like Booking.com. Sila ay merong 8.8 review out of 10. And then, yung isa nilang award, yung 2021, is 9.3 out of 10. So, ang hirap nun guys abutin. Alam natin yan guys. Napakahirap nun. Hindi mo yun madaling maaabot kapag ganito. Then, yes of course guys, no. Dahil ganun nga yung mga reviews nila, talagang in-expect ko na medyo maganda yung unit nila. And hindi naman nila ako binigo guys. Meron silang malaking TV guys. One of the first time na meron tayong nabook na napakalaking TV at nakakatakot baka masira. So yun guys, no. Napakaganda guys kasi meron silang malaking TV na pwede tayong makapag-chill dito at makapag-stay talaga ng sobrang pahinga, which is yun yung mga gusto namin gawin. And of course, pupunta tayo sa Perlas ng Silang. Siguro baka sa dulo na lang yun ng day natin dito sa Tagaytay. Ayan. Eto guys, meron silang divider papunta doon sa kama. At ang isa pa sa gusto ko dito guys, meron silang malaking mirror. Makikita mo yung sarili mo dito. Pwede ka mag-hi. Pagka nababad trip ka na sa buhay mo, kausapin mo sarili mo. Mami, say hi. Hi! Matthew, hi muna, hi! Hi! Ayan guys, yung anak ko. Then, eto guys, no?
may malaki silang sopa. Then, of course, guys, nakagulat din. May ganito sila. Oh, guys, sa mga nabili ng ganito, mahal to, alam mo yan. Then, meron pa silang long chair na pwede nyo upuan, guys, no? So, yes, of course, tapos na tayo dyan. Isa sa pinakamalupit na nagustuhan ko is, guys, look at this one. Yung bed nila nakatapat sa window. OMG, guys. Gigising ka, matutulog ka, nakaharap ka dito sa napakagandang view. Diba, guys? Gigising ka at matutulog ka, nakatingin sa view. Di mo na kailangan lumabas dun sa terrace para makita yung view. Ang galing ng gumawa, guys, ha? Ang galing, promise. Usually kasi, guys, nakagaling yung bed. So, dito kayo nakaharap. Hindi kayo nakaharap dito. And then, aside from that, guys, itong area na to, hindi talaga yun usual na salamin, I think. Kasi alam ko, yung nabook namin before, parang solid na wall talaga siya. So, may paganan, di ba? Nakakatuwa kasi sabi mo gigising ka, matutulog ka ganito. So, nakakatuwa. So, for me, is 10 out of 10 na agad yung unit na to para sa akin. So, of course, guys, may malaki silang cabinet for your belongings o mga things na kailangan nyo itago. Dito, napakalaki niyan. Kasya na kayong lahat dyan. Pati kayo, pati gamit nyo. And then, isa pa sa pinakamalupit, guys. Ano ba tawag dito sa ganito, mami? Pambabae ito, guys, di ba? Vanity area. O yung kung saan nagme-makeup yung mga babae. Yung mga lalaki kasi wala. T-shirt lang kami. T-shirt lang tayo. T-shirt, jacket, tapos wala nang ayos-ayos. Bahala na to, ganun-ganun na lang. So, ayun. Nakakatawa kasi may mga ganun, guys. Ito, gusto ko to. Guys, kasi may mga dala kaming necklace. Nahihirapan ako isabit. Di ko alam kung saan isasabit. Pero, yes, of course, di natin iiwan dyan. Pero kapag nandito tayo, dyan natin lalagay. Kasi, alam mo yun, hindi na siya magkakabuhol-buhol. Dahil, dyan natin ilalagay. So, ayun guys. As of now, naka-jacket ako pero nilalamig ako, guys. Kasi tingnan nyo naman, guys. Bago yung aircon nila. And then, syempre, sama natin sa review natin, guys, yung terrace nila. Pupuntahan natin, guys. Woo! Sarap. Guys, ako yung tao na mahilig ako sa ganito. Gusto ko sabi nga sa wife ko, pag magpapatayo na kami ng bahay soon, ang gusto ko talaga, merong rooftop. Or kahit man lang terrace, diba? Kasi gusto ko yung, guys, yung lalabas ko ng bahay. Pupunta ako sa terrace ng bahay na pupunta ako na meron ganito. Diba? So, ayun guys, no? So, of course guys, no, ingat lang yung mga kids dito. Aside kasi sa pwede silang mahulog, pwede rin silang makuryente dito. So, be very careful na lang sa mga bata. Pero guys, nakakatawa kasi tingnan nyo ito. Yun. Guys, bagong-bago pa. So, mauupuan mo siya ng maayos. Usually kasi guys, na mga nabubuk namin ay luma na yung mga chairs nila sa terrace nila. So, ayun na guys. So, wala akong masabi guys, no. Napakaganda. And yes, of course guys, no. Tingnan natin kung anong pangalan nila sa Agoda. You can book them guys in Agoda. Ako kasi guys, Agoda person ako. Since VIP tayo doon. And ang pangalan nila sa Agoda ay Tagaytay Condotel. So, may mga review doon guys na negative. Yes, of course. At the first time, medyo hesitant ako nung una dahil nagduda ako. Dahil mura ko nga siya ibubo. Kinakabahan ako kasi mamaya, alam niyo yun guys, ghost condo. Ano niyo yun? Mga ganun. Ghost condo, may ganun ba? Kung may ghost bride, mayroong ghost condo, ganun? Hindi. Siyempre guys, kinakabahan ako. Mamaya kasi guys, diba? Wala pala.
So, nagbayad ka na kasi nagbabayad ako through credit card or through cards. So, binayaran mo na tapos wala pa. And then, of course guys, nagbayad ka na. Tapos, alam mo yun, uuwi kayo ng Manila ng pagod, tapos malungkot kasi you have a lot of plan here in Tagaytay talaga na makapag-stand ng New Year dito. 'Di ba? Tapos wala. So, yun yung kinakatakot ko nung una. Pero guys, so syempre, nagbabasa-basa tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga comment. Of course guys, meron kasing comment doon na medyo magiging hesitant ka, which is hindi na yung madidelete ng unit owner o ng gumawa ng account sa Agoda dahil hindi talaga nabubura yung mga yun guys. And yung comment na yun, sabi nila, nakapag-book daw sila dito pero hindi daw sila yung naandoon sa day na yun. Hindi daw sila yung nakabook sa araw na yun. So it means nagkaroon ng double booking for that day. Which is guys, merong advice yung unit owner ng unit na to sa Agoda na ang sabi niya, once na nabook niyo na dito sa Agoda, you need to confirm doon sa unit owner na nakapag-book na kayo at nakapagbayad na kayo sa Agoda. So, yun yung ginawa ko. Nung una, nung hindi ko pa yung nababasa, talagang kinakabahan ako guys. Kasi alam mo yun, ano na lang kung wala. Lagot kami. Uuwi kami na Paranaque, tapos luhaan, tapos nakuha ka pa ng pera. Tapos malungkot ka syempre. So, ayun guys, no. And, yun yung gagawin natin guys. Yun yung dapat yung gawin. Tawagan yung unit owner, advise them na nakapag-book na kayo at nabayaran nyo na. So, para sa akin guys, yun naman yung dapat yung gawin bilang isang mga renter o mga gustong mag-staycation dito sa mga ganitong klase ng unit. Kailangan nyo talagang i-advise yung unit owner, no? So, dahil dalawa nga yung apps na ginagamit nila, which is yung Booking.com and the Agoda. So, ako guys, Agoda person tayo. So, yun na. Yun lang naman guys, no? Piece of advice. Pwede nyo tawagan mo na yung unit owner na nakapagbayad na kayo. So, ayun lang guys. So, this is it. Wala naman ako ibang i-review dito at talagang napakaganda naman ng unit nila. And napakalinis guys. Napakabait pa ni Ma'am Cecil, yung caretaker niya. So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa amin dito sa Tagaytay. Kanina guys, punta tayo ng Starbucks and later on, I think mga 7 or 6 p.m. pupunta tayo sa Sky Ranch kahit na gabing-gabi na. Hindi ko sure. Pero kasi lagi kami doon. Pero for the sake of our kid, gusto namin talaga siyang ipasyal doon. Kahit na lagi-lagi na rin siya doon, ipapasyal pa rin namin siya. So yun lang guys, no? Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin at panonood lagi sa Team Travelers. Thank you guys! Ini ko si Matthew. So, undecided kami kung pupunta kami sa Sky Ranch. Ginawa namin, kakain na lang kami. Hello guys. Masarap naman dito sa Jiangnan. Kaya lang guys, syempre di tayo masyadong familiar sa hotpot kasi bihira tayo kumain sa hotpot yun. So, pero kung tatanungin ako guys, masarap. Siguro try nyo to kapag dito kayo nag-book na accommodation nyo dito sa Wing Residence. Yung rate nila guys is $699 for hotpot only. If you are going to have a review, they are going to add you additional 300 pesos in order to have a hot pot together with the cream. So, yun lang naman guys. Pero masarap po. Ito siya. Busog na kami.
Masarap dito. At the first, kasi parang natagalan ng serve. Pero okay naman. So far, nung pangalawa, dahil nag-serve ako, okay naman siya. Kaya lang, hindi na namin maubos. And yun yung maganda dito guys. Wala silang tawag na babayaran mo once na hindi mo maubos yun. Kasi kami, nakapag-payment mo kami and hindi pa rin maubos yun. Pero okay lang sa akin. So meron silang pa-dessert guys, ice cream and halo-halo. Yung halo-halo nila masarap. Oo. Kiss mo si Mami. Yun, ganda. Si Mami. So, yun na guys. Uuwi na kami. After nito. Thank you. Hi guys, welcome back dito sa Team Travelers. Nandito na nga pala tayo ngayon guys sa Jiangnan. Dito nga pala tayo guys magbibili. Located nga lang pala to guys sa baba mismo ng Wynn Residence kung saan tayo nakabook ng accommodation natin guys. No? Yes guys, sobrang daming pagpipilian na pwede ninyong kainan dito sa baba ng mismong Wynn Residence sa kanilang commercial area guys. No? At dito nga namin napili sa Jiangnan kumain. Ang Jiangnan nga pala guys ay isang hot pot. Pero meron din silang with grilled guys, no? Na para kayo magsasanggipsal. Yes, as in ganun talaga siya. Tapos meron ka pang hot pot. Pero kami guys, ang pinili na lang namin guys ay hot pot itself na lang guys, no? Talagang yun na lang kasi para ma-enjoy namin talaga siya ng solo lang. Dahil guys, dito sa Jiangnan guys, isa to guys sa mga hot pot na nakainan ko na sobrang sarap naman talaga guys ng soup nila, no. Ang pinili namin diyan ay original at ang kanilang spicy guys, no. So ayun guys, no, kung gusto niyo tong Jiangnan, i-consider niyo to guys kapag dito kayo nakapag-book ng accommodation niyo sa Wynn Residence dahil talaga nga naman sakto to guys sa weather ng Tagaytay guys na napakalamig. Tapos bigla kayong mag-hotpot. Talaga naman sobrang sulit guys. Sobrang dami kong nakain dyan guys, promise. And yes guys, no, located lang to sa baba. So hindi ka na mag-aabala pang maghanap kung saan dahil pagtapos mo dyan kumain, akit ka lang ulit at sasakay ka lang ng elevator papunta sa room kung saan kayo nakastay. No? So ayun lang guys, at dito ko natatapusin yung series na to guys, at ang sunod naman natin na pupuntahan guys ay ang Mahogany Market at ang kanilang Sky Ranch. Talaga naman nag-ride all you can tayo doon guys, promise. Talaga napasigaw ako doon, kuya, ihinto mo na tong ride na to, natatakot na ako. So yun lang guys, no? Maraming salamat, thank you. So guys, kumain kami dito sa baba ng Wynn Residence to guys. Pangalan ng resto o ng hot dogs, Jiangnan. So ang price nito guys is 699. So only hot dog. So ito guys, for only 2 hours lang. So dito kayo nakastay sa Wynn Residence guys. Medyo maganda. Masarap itong kainan nito. Itong hot pot. So try nyo na lang guys.